Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Meron akong ipapakitang bato sa inyo na napakagandang mutya. Itong tatlong piraso na bato ay iba-ibang lugar ko po ito nakukuha. Pero bago ko sisimulan ng aking kwento ay huwag makalimot na ipindot ninyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi kayong maka-update sa aking mga bagong mga upload. Ayan po ang aking mutya na nakukuha sa iba-ibang lugar sa aking paghahanap ng mga birtudes, kapangyarihan na galing sa kalikasan. Ayan po, at napakaganda pong mga bato at bihira po yan makikita kapag hindi ka bigyan talaga ng mga kalikasan na mutya ay hindi talaga ibibigayan. Kaya ipapakita ko sa inyo yung aking mga bato na aking nakukuha sa araw po ng Biyernes. Kasi mangalap ako ng mutya o bato sa araw ng Biyernes, pero mangalap po ako sa ilalim ng kuweba, whether sa bukid. Pero kung manguha ako ng mga bato ay hindi basta-basta mamulot lang na kung ano ang bato na hitsura, dahil nga ay mayroon talagang gabay na ating kukunin para siya ay may birtud. Ito po yung mga bato na aking nakukuha, no? Isa-isahin ko po itong ipapakita sa inyo, baka meron kayong magustuhan nito. Pwede nyo naman itong i-chat sa aking Facebook account. Ang aking Facebook account po ay Glenn Pagasihan. Kung ano ang aking profile sa aking YouTube channel, ay ganun rin ang aking Facebook account. Ayan po ang aking mutya na ipapakita sa inyo, at isa-isahin ko po yung ipapakita. At napakagandang bato talaga ito at mutya. Dahil kapag bato ang pag-usapan, mutya po yan, automatic mutya. Tapos ito po ang una na kakaibang bato na aking nakukuha sa ilalim ito ng kuweba, na napakaganda talagang bato. Ayan. Napakagandang bato na ang kulay niya ay puti na may pagka-gray, na may pagka-brown, na may pagkakabang o dapol. Parang tiger siya na bato na parang sinadyang ginawa, pero hindi ito ginawa dahil nga ay kristal po ito na bato na napakaganda po. Ayan o. Kung napapansin, nakikita ninyo po yan o, kristal po yan. Kahit ispatan natin yan ay tatagos po yung ilaw dyan sa kunting gilid niya. Oh, close natin yung pultahan. Yan, ispatan natin ha. Mayroon siyang kunting mapasok sa kanyang pagkabato. Mayroon talaga siyang buhay na bato. Yan, kristal na buhay siya. At kinuha ko ito sa ilalim ng kuweba sa may tubigan, dahil yung kuweba dito sa interior, meron po diyang ilog sa ilalim ng kuweba. Kasi kung na-experience na ninyo na nakapasok sa ilalim ng kuweba, meron po yang tubig sa ilalim ng kuweba at may mga bato po dyan. Kaya dyan ako maghahanap ng bato, dahil nga po kapag dyan ka maghanap ng bato sa ilalim ng kuweba, may ano po yan, may mga gabay po yan na mga birtud. Dahil nga yung birtud ay nangangailangan po yan ng tahimik na lugar, at tahimik siya na lugar
Tapos yung kambal na pinagmula ng ating Panginoong Diyos na kung saan siya nilibing at nagmimilagro siya na biglang nabuhay sa ikatlong araw, ay yan po ang ating Panginoong Diyos na nagbibigay milagro upang siya ang ating sundin kung ano ang mga payo niya simula pa sa mga propeta na ginawa ng Diyos. Kaya ito po ang bato na aking kinakalap at hinahanap na bato na doon sa ilalim ng kuweba. Kaya yan po ang aking kwento tungkol sa may birtud na bato. Dahil nga po yung ating bilang isang Kristiyanos ay naniniwala tayo na ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay milagro at wala namang ibang tao na binigyan ng milagro. Sa lahat ng mga propeta, walang ibang taong binigyan ng milagro. Si Jesus Christ lang. Kaya lahat ng mga payo ni Jesus Christ ay sinusunod natin. Kaya nga yung mga pari natin, hindi sila nag-asawa para makasunod sila sa mga utos ng Panginoong Diyos at sila ang nagbigay sa atin ng mga magandang mga asal, pagtuturo tungkol sa Panginoon. Hindi sila nag-asawa dahil nga ay yung kasaysayan po ng tao ay marami na po. Kaya ang ginawa ng mga Kristiyanos ng ating mga kaparian, kung sino yung susunod sa propeta na ating Panginoong Diyos na binigyan din ng tuga sa ating Panginoon. Kaya yan po ay nanatiling hindi sila nag-asawa at tapat sa kanilang tungkulin bilang isang pari. Dahil kapag lalabag po sila sa utos ng Panginoong Diyos, yan po ang dahilan na sila po ay matanggal sa kanilang pagkapari. Kaya kung sino pong gustong sumunod kang Jesus Christ, ay ipinagbabawal po na mag-asawa ang tagapagbigay ng mga payo sa mga Kristiyanos. Yan po ang mga batas na pinairal sa mga Kristiyanos na nagiging pari. Dahil kapag mag-asawa pa sila ay hindi na sila makasunod sa anumang mga kahibulungan o mga tuga o mga milagro na ibinabahagi sa ating Panginoong Diyos kung kailan siya darating at kung ano ang kanyang mga mensahe sa espiritu na bigla siyang nabuhay. Yan po ang tunay na mga spiritual survey natin para malaman natin kung bakit hindi sila nag-asawa. Kung gusto mong susunod ni Kristo, dahil ang tao ay marami na, automatic na marami, tapos na yung kasaysayan sa ating mga tao na simula pa kay Adan, iba na pinarami tayo sa pagbigay ng grasya sa ating Panginoong Diyos na tagapaglikha. Kaya dumami tayo at biglang lumitaw po ating propetang si Jesus Christ. Pinanganak siya na walang ama, na walang sinumang nakagalaw kay Jesus Christ. Kaya ang ginawa ng ating mga pari, yung tagapagsunod, batas ni Jesus Christ na hindi nag-asawa dahil tapos na yung inutusan na magparami na. Dahil isa lang po ang ating pinagmulan, kaya yung willing na susunod sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo, hindi nag-asawa. Sila ang kaya tinatawag natin Father, dahil sila ang ating ama na tagapagbigay payo sa mga Kristiyanos, kaya hindi nag-asawa. Kaya dyan lang sila sa kumbento. Kung sila man ang magkasala dyan, ay maaari silang matanggal sa kanilang pagkapari. Yung tapat lang talaga ang
pwedeng makapasok sa bilang isang pari. Kasi marami namang pari na hindi tapat, ay ang nangyari sa kanila ay tinanggalan sila ng karapatan na magpari. Yung iba nagiging pastor na dahil ayaw nila na gano'n na mga patakaran. Pero yun po talaga ang tunay na kasaysayan. Kaya nanguha po ako ng mga mutya sa ilalim ng kuweba dahil nga ako ay isang Kristiyanos. Naniniwala ako na nabuhay ang ating propetang Panginoong Diyos at Diyos po natin ay milagro. Kaya nanguha ako ng bato o mutya kung tawagin ay sa ilalim ng kuweba. Kaya ito ay may birtod na may kapangyarihan po ang ating bato na galing sa kuweba. Yan. Ito, ang gamit nito ay pwede itong pangdepensa, pamproteksyon sa ating katawan, at magdasal din tayo sa Panginoong Diyos. At hindi natin dasalan ito dahil ito'y gabay lang. Yan po, no, ang bato na aking nakukuha. At ito rin ang mutya sa batuo mo na sa ilalim din ito nakukuha. Yan. Ito kahit masuhin mo pa ito ay hindi ito mababasag. At ito rin ang langgam na aking i-vlog ko na ito, pero hindi mataas ang aking pag-vlog dahil pinadaan ko sa aking short video. Ito ay ipalinaw ko ng mabuti sa pagpakita sa inyo kung ano ang kanyang hitsura para makita nyo talaga ang hugis. Ito ang mutya na langgam. Ang pagkuha po nito ay sa ilalim po ito ng lupa. Hinukay kapag may tirahan po ng langgam ay kukunin mo yan araw po ng gabi. Pero dapat bilog din ang buwan, yung full moon, para yung birtod at kapangyarihan buo ang ating planeta. Buo, may araw, may bilog ang buwan na binigay ng kalikasan. Buong buo ang pagkakuha nito. Lalabas po lahat ang kapangyarihan sa pagkuha. Hukayin mo ito kapag makakita ka ng bahay ng langgam. Tapos tandaan mo lang, kung hindi pa kabilugan ng buwan, huwag mong hukayin. Hukayin mo yan siya kapag bilog na ang buwan. Tapos kung maghukay ka niyan, dandahan lang, huwag mong patayin yung mga ngagat sa iyo. Dahil kapag patayin mo yan, hindi ito ibigay. Hindi talaga ito ibigay. Kaya ang may-ari po nito ay langgam pula. Yan. Kung tingnan nyo, napakasimple lang po yan. Pero may birtod po ito. Yan po yung langgam. At ito rin po ay kakaibang bato na aking nakukuha sa ilalim din ng kuweba. 3 piraso ito aking nakukuha.